Pwede ba yung isang malakas na palakpak yung excited? Pag-uusapan po natin patuloy yung ating pong tema for this October na Go Beyond. Lahat po tayo siguro na kapag road trip na. Baka yung iba hindi. Pag sinabing road trip, yung talagang may pupuntahan ka, may gamit kang sasakyan, may mga ganun ba? Motorcycle, or sariling sasakyan. For example, Baguio, mga ganun ba? Yung mga road trip. And then sa daan, meron tayong mga makikitang mga road signs. Tama po ba? Kahit yung mga driver po, alam nila yan. Yung mga, pag nagda-drive ka talagang, lalo ngayon po, napakahirap na ng examination sa kapag kukuha ka ng license. Kung dati kapag doon sa first level, yung student permit, medyo parang mani-mani lang siya. Kasi kahit anong oras kang kumuha, napakabilis lang. Pero ngayon matindi na. Kasi may exam ka agad na talagang pang... So mga ganun ba siya? So ibig sabihin, kapag kumuha ka ng exam dyan, dapat memorize mo yung mga road signs, mga traffic signs. For example, halimbawa, nagbibiyahe ngayon tayo. Halimbawa lang na nagbibiyahe tayo ngayon. May hawak kang manubela and then nagda-drive ka. Kapag nakita tong road sign na to, anong ibig sabihin, sabay-sabay tayo? Ang galing. Palakpakan natin bati siya. Alam niyo na, pasado na kayo, meron na kayong lisensya pag labas natin dito. Then next one, halimbawa, nagbibiyahe tayo ulit. Yan, nakita niyo yan, ibig sabihin? Yan. Diba? Pero sa ibang mga driver, ano lang yan, okay, kung susundin. Parang mga ganun lang. Sa Pilipinas, ganyan tayo. Pag nakikita tayo ng mga road signs or mga ano, parang ang tingin natin, suggestion. Parang ganun, kung susundin mo, okay lang. Kung hindi, hindi. Parang may nakalagay na no smoking, pero kita mo yung driver, yung isang hawak niya, yung isang manubela, yung isang hawak niya, sigarilyo. Parang mga ganun ba siya? Mga ganun ba? Pero may nakalagay na no smoking. And then, nandun na tayo sa paroroonan natin. Tapos, no preaching. Walang pogi. Ibig sabihin, no parking. Those are tinatawag po nating mga traffic signs. Mga road signs na kapag nakita mo, no U-turn, no left turn, no right turn, parang mga ganun ba? Pero kapag nakita mo, for example, papunta ka ng Baguio, for example, nakita ka ng sign na kapag nasa expressway ka, 5 kilometers, nasa Balintawak ka na. 2 kilometers, nasa Baguio ka na. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung road sign na yun, wala ka pa sa Baguio. Di ba? Baka kasi, tsula ako Baguio, abasa ako ng Baguio, pwede na ako Kenny. Mga road signs yun. Ibig sabihin, tinuturo kung saan, yung direction mo talaga. Ibig sabihin, tinuturuan ka, ginaguide ka ng mga yan para mapuntahan mo yung dapat na destination. Tama po ba? Hindi yung ibig sabihin na 1 kilometer, 5 kilometer, Baguio. Ay, makaniniya pala yung Baguio. Kala ka pa kasi ng Baguio, kaya pa ito. Road sign, tsuka pa. Ay, makaniniya pala ni Sabihan Damoting. Sabi nila may mga strawberry dito. Wala ka pa kasi sa Baguio. Nandun ka pa lang sa papasok. Ibig sabihin. So, ibig sabihin, may mga road signs, merong mga sinasabi, may mga nakasulat, pero hindi pa talaga yon. Mga guide sila. Amen? Ibig sabihin, you need to go beyond that sign para makapunta ka dun sa totoo at destinasyon na gusto mong puntahan. Huwag kang magsisettle doon. Huwag kang mag-stop doon kasi hindi pa yon yung pinupuntahan mo. Sabi po ni Lord in Matthew chapter 5, actually ito po ay kasama po sa Beatitude. Sabi ni Jesus in Matthew chapter 5, verse 17 to 20, pinag-uusapan ng Word of God. Pinag-uusapan yung mga salita ng Panginoon. De sabi ng Panginoon, sabi kasi ng mga Pariseo sa kanya, nandito ka ba para i-abolish, para tanggalin, alisin yung mga rules, yung mga sinulat na nila Moses?
Ito sabi ni Jesus, hindi ako naparito para i-abolish isa man na salita dyan, ni katuldok, sabi niya, never kong pakikialaman yan. But I came here, sabi niya, pumunta ako dito para i-fulfill yung mga nakasulat. Ibig sabihin, sinasabi kasi in Matthew chapter 23, heto naman yung sinasabi ni Lord sa mga Pariseo na, don't be like them. So, sa pagkakataong ito, nagsasalita ang Panginoon, nandyan yung mga Pariseo, and then may kausap si Lord ng mga tao, sabi niya, don't be like them, mga hypocrite. Pilit na alam nila yung salita, memorize nila yung mga rules, memorize nila yung tinatawag po natin talaga mga Pentateuch, yung book ni Moses, lahat ng rules, lahat ng mga utos ng Panginoon, memorize nila. Pero sabi ng Panginoon, ang problema sa kanila, nandun lang sila hanggang memorize lang. Sabi yan, they try, sabi yan, to be being a letter perfect. Perfecto sila pagdating sa memorization, memorize nila yung Bible, memorize nila yung mga God's rules, memorize nila yung mga kautusan ng Panginoon, pero sabi ni Jesus, pag tinignan mo yung buhay nila sa loob, para silang mga yung libingan na napakaganda sa labas, pero sa loob, sabi niya, bulok naman. They are trying na ipakita yung pang-outward appearance nila na maganda. Kasi ang usapan doon, nagbibigay sila ng mga penny. Di ba? Naghuhulog sila, tapos nakita lang yung isa, ako Lord, hindi ako ganyan. Ako binibigay ko yung ganito, ako binibigay ko yung ganito. Hindi gaya ng iba dyan. Minsan, may problema sa atin kapag nandun lang tayo. Minsan, alam natin yung Bible, but sometimes, kagaya tayo ng mga Pharisees, yung kanilang level of followership sa Panginoon, hanggang dito lang. Wala dito at hindi ibinubuhay. So, ang sabi sa atin ng Panginoon, don't be like them. Go beyond that. Yung followership natin, dapat hindi siya matapos sa alam nila yung memorize nila yung mga rules. Pero hindi natatapos doon. Merong itinuturong mas malalim ang Panginoon, kaya niya binabawal yung mga bagay na yon. Tandaan po natin that the Bible, lahat ng mga letters, lahat ng mga rules, ay ibinigay sa atin ng Panginoon para i-guide tayo dun sa totoong destination. Na hindi nakikita ng mga Pharisees. Napakahirap, memorize nila yung rules, pero hindi nila kilala yung totoong Diyos. Kaharap na nila yung totoong Diyos, nangunguna sa kanila yung rules, yung kautusan. Huwag kayong ganto, huwag kayong ganto. Sabi ni Jesus, hindi ako pumunta dito para i-abolish yan. But pumunta ako dito para i-fulfill lahat ng mga bagay na yan. Kasi sabi ni Jesus, oo nga, alam nyo, memorize nyo na bawal pumatay. Pero pinag-iisipan nyo ng masama ang inyong mga kapwa para na din kayong pumatay. Minsan alam lang nila, pero yung totoong kahulugan, yung kung sino yung tinutumbok ng salita, nung utos, hindi nila alam. So ang utos sa atin ng Panginoon, go beyond. Dare to beyond. Kasi ganun tayo, minsan alam natin kautusan, pero hanggang dun lang. Sabi ng kautusan, huwag kayong mangangalunya. Pero nung sabi ni Jesus, huwag kayong mangangalunya, hindi nga tayo nangangalunya minsan, pero kapag tinignan mo yung isa, for example, tinignan mo yung babae, nagkakasala ka sa kaisipan. Not literally nangalunya ka, sinamahan mo may nangyari sa inyo ng babae, ng ibang babae outside married or hindi mo asawa, pero kapag tinignan mo siya, may pumasok na sa iyong kasipan, kagaya lang yung katumbas ng walang pinagkaiba. Sometimes we are just being letter perfect. Memorize natin, perfect natin yung mga kautusan ng Panginoon, pero hindi na siya lumalalim pa, nag-go beyond. Hanggang dun lang tayo. Huwag kang papatay. Hindi mo nga siya binaril, hindi mo nga siya pinatay, pero
Kapag pinag-iisipan mo ng masama yung tao, nadidegrade siya even sa iyong kaisipan. Parang ang kinapuutan mo na siya, para mo na din siyang pinapatay, sabi po ni Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, let us go beyond from being letter perfect. Sabi ng Panginoon, gusto ko, sabi, kaya ibinigay sa inyo yung Bible, kaya ibinigay sa inyo yung mga rules, kaya ibinigay sa inyo yung mga kasulatan, para yan ay maging guide ninyo dun sa totoong direction. Para idalhin kayo ng mga yan dun sa totoong destination. Amen po ba? Para tayong kagaya ng mga tao dito po sa John chapter 6. Yung followership level, titignan po natin kung papaano sila mag-go beyond. In John chapter 6, alam natin tong kwento na to, na nating pinag-aralan, na nung pinakain ng Panginoon yung 5,000. Alam natin yung kwento, tama po ba? John chapter 6, verse 10 to 11, titignan po natin yan. Pagtapos po nating manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Minsan pa kami tulungan mo upang makita po namin, Panginoon, na hindi kami magaya sa mga pariseo na pilit, Panginoon, na hanggang isip lang, na hanggang dito lang yung kanilang pagsunod sa iyo. But Lord, yung utos mo sa amin is to go beyond that rules, that letters, mga kautusan. Maraming salamat po sa iyo sa pagkakataong itong muli po kaming makapag-aaral ng iyong mga salita. Guide us. Holy Spirit, continue to move in our midst. Buksan mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga spiritual senses, so that, Lord, ma-sense namin ang iyong pagkilos. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Buksan po natin ating mga Bible in John chapter 6. Alam po natin itong kwento na pagpapakain ng Panginoon sa 5,000. Verse 10 to 11, tingnan na lang po natin doon para hindi tayo masyadong, sabi niyan, paupuin ninyo sila, wika ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila, at nang makakain na sila, sinasabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay, ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Heto yung mga tao na titignan natin yung 3 kinds of people na sumusunod sa Panginoon that sometimes sumasalamin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya na makikita natin ngayon. Sabi diyan, nandun si Jesus, alam natin yung kwento, sumunod yung mga tao, napakaraming tao, and then wala silang mapakain doon sa lugar na ilang, and then biglang tinanong ni Jesus, sabi niya, saan tayo kukuha ng pagkain ng mga to? Sumagot pabalik yung response ng kanyang disciple, sabi niya, Lord, kahit ganitong amount, hindi kakasya sa mga yan. Pero alam natin that yun po ay test lamang ng Panginoon sa kanyang mga disciple. Dahil alam ni Jesus na mayroong bata doon sa lugar na yon na pagmumulan ng makakain nila. Amen? Tandaan natin that whenever merong testing sa buhay natin, meron na kaagad sagot ang Panginoon. Never tayong binigyan ng problema ng Panginoon na walang sagot. Amen po ba doon? So sometimes tinetest tayo ng Panginoon para makita kung ano yung response natin sa Kanya. So sabi diyan, yung unang mga tao na sumunod sa Panginoon, people, sabi diyan, those who follow the sign. So itong mga tao ngayon, nababalitaan nila na merong Jesus, nakikita nila, sabi niya, nagmimilagro tong Jesus na to. Naririnig ko siya. So sinusundan nila si Jesus kasi nababalitaan nila, nakakakitaan nila ng something.
na never nilang nakita sa iba. Kaya sumusunod sila sa Kanya. Sometimes, may mga sumusunod sa Panginoon dahil sa sign. Ibig sabihin, dahil may nakikita silang something, and then minsan sumusunod sila dahil nakikita nila yung majority sumusunod doon. Dahil may nakita silang marami, tandaan natin, there's power sa crowd. Nung nakakita, ang daming tao, ano kaya ita? Kasi kapag maraming tao, di ba kapag tignan natin, for example, nagbibiyahe ka, nakakita ka na madami nagkukumpulang tao, di ba? Nananulak yan. Ganon din po ba kayo o ako lang? Di ba pag nakakita ka ng madaming tao, for example, nasa Diyan at Chukabaryo, tapos biglang ating may kumpulan, ay hindi nanulak kaya. Di ba mga ganon? Mga usi. Mga taong usi, di ba? People na mga usi. Mga usisero at usisera lang. Parang, ay, oo nga no, sasama tayo doon. Kasi nakikita nila yung crowd, so sumasama sila. Kasi there is power sa crowd. But sometimes, tandaan po natin, kapag hindi talaga natin alam yung purpose, yung dahilan, bakit tayo sumusunod, heto ang problema sa mga dahil nakakakita sila ng sign, mapapagod ka. Ayan yung problema, mapapagod ka. Susunod sila hanggat merong nakukuha. Kaya kapag binasa mo yung buong chapter 6 ng Matthew, actually, kaya sumusunod lang kayo sa akin? Kasi nakakakain kayo. Kasi may binibigay ako sa inyo. Pero nung sinabi na ni Jesus, yung purpose, yung kapag sumunod kayo sa akin, merong cost, may kabayaran, merong kapalit. John 6:66, ang ganda ng bilang, 666. Kapag binasa mo yan, at ang daming tumalikod sa Panginoon at hindi na sumunod. Sinabi na ni Jesus yung pakay niya, kaya kung talagang sumusunod kayo sa akin, heto yung gawin nyo. Ganitong mangyayari sa inyo. Anong ginawa nila? Tumalikod sila at hindi na sumunod sa Panginoon. Yung followership nila napakababaw. Kasi nakikita lang nila yung sign. Sabi ng Panginoon, go beyond that level ng followership. Dapat hindi lang tayo hanggang doon. Kasi mahirap yun, yung nakakakita ka lang na, ay ano kayong ginagawa nila? May pinapagawa sa'yo, inutusan ka. Minta ka rin, may pila na kamigpila ng kakaba. Kasi may nagit kang dakal makapila. Magpapalit kang ayuda. Di ba? Magpapalit kang ayuda tapos, siya nakakarat. Pila, iras kang pating hapon. Anyang miras na ikanit ang pila. Aliwaya palang pila ito. May mga bilad-bilad ka, nabilad ka, naarawan ka, nagutuman ka, pero dahil nakita mo yung crowd, ang dami, nagpipila, nagkakagulo, so nakipila-pila ka natin. Pila ya palang magpatuli. Alam niyo ba, kapag ganun lang yung followership natin, dahil nakikita natin yung crowd masaya, madami, ang problema dyan kapag kumonti na. Kapag kayo na lang, kapag konti na lang kayo, tatalikod ka na din. Kasi hindi, road sign lang yun, wala ka pa dun sa destination, hindi ka nakarating dun sa dapat na destination. Ang saya, at chula di kahit ka rin. Karakalmi ka rin, ating tamangan, ating abiyas. Christmas party, ating parapol. Woo! Pero kapag wala na yung mga ganon, wala na din. Ganon ang klaseng followership. Sumusunod sila sa Panginoon kasi sabi ni Jesus, paupuin sila, pakainin sila. Ang dami, so pinakain sila lahat ng Panginoon. Yung pangalawang tao na makikita natin dyan, people who experience the sign.
People who experience miracles, wonders. Naka-experience yan, nandun na. Ito yung mga taong nakakain na talaga. So, sa pagsunod nila sa Panginoon, nandun yung followership nila, and then, naggumawa ng milagro ang Panginoon, yung, di ba, wala silang makain. So, sabi ni Jesus, paupuin nyo sila. Ako bahala, sagot ko kayo. So, nung nakaupo na sila doon, sabi niya, kumuha na kayo ng mga kain. Ayun ang problema. Yung mga disciple nagtinginan siguro. Lord naman, kung sanang sa panahon natin ngayon, isang tawag lang, isang text lang yan sa McDo. Di pagdala mo nagigining gaya. 5,000, 1-piece chicken with French fries. Para naman kabang makiramdam lang kanakuha ng Jesus, atin lang ka ng French fries. Dagdag mo na ng ketchup, bante na may lipahan po itong dyan ketchup na yung kananda po itong megisan. Pero sa time nila, walang mga ganun. Nandun sila sa ilang, wala silang mapagkukunan. But merong doong isang kabataan, merong isang lalaking bata, may dalang baon niya na para sa kanya lang actually yun. Pero binigay niya sa kanila kasi yun ang pagmumulan ng kakainin ng 5,000. So nung binigay sa kamay ng Panginoon, heto ngayon, yung mga tao na experience nila yung milagro ng Panginoon. Sometimes, merong ganitong sumusunod sa Panginoon dahil nakakakita sila ng milagro. Ang problema dito, kapag nandun na tayo, never tayong, of course, naranasan mo yung milagro ng Panginoon, pero kung hanggang dun lang ang pagkakakilala, kasi tandaan po natin, minsan, mas na-amaze tayo dun sa miracle kesa dun sa miracle giver. Mas na-amaze tayo, mas nabubulag tayo dun sa blessing kesa dun sa blessor. Mas na-amaze tayo dun sa, oh Lord, answered prayer ko. Paano pag wala ng answered prayer? Kasi itong mga taong to, nakaranas talaga sila, na-experience nila, on that, talagang nandun na sila, nakikita nila yung tinapay lang na, ilang tinapay ngayon? 5. Mula sa 5 loaves, napakain yung 5,000 na lalaki. Ibilang mo pa yung mga bakla, hindi yung mga babae, tapos mga bata kung meron pa. Kaya kapag tinignan mo daw yan, sabi ng Bible Scholar, safe na yung 10,000. Hindi na bababa doon. So, mula sa 5 loaves, gumawa ng milagro ang Panginoon. Pagbigay sa kanya, tinaas niya, nanalangin siya, nagpasalamat siya sa Panginoon. Heto po yung maganda dyan. Yung makita mo talaga yung milagro ng Panginoon, personal, kakaiba yun. Yung, for example, pinagpipray ngayon yung sa ibang bansa, talagang makikita mo yan, talagang siguro manginginig ka sa presensya ng Panginoon. Yung kapag pinagpipray yung nandun sa nakaupo, nakabanig, tapos hindi na nakakalakad ever since, tapos biglang pinagpray ng pastor, ginamit siya ng Panginoon, tapos biglang nakalakad. Yung mga tao, alam niyo po ba, palakpakan, umiiyak kasi milagro nakita nila. Sa time nila, nakita nila talaga, 5 tinapay lang, pero nakakain yung madami. Binibreak ng Panginoon, bawat break na, sige, dinan nyo lang po, ano parang yung dinan? Naranasan nila. 1 to sawa, unlimited. May sumobra pa, sabi ng Panginoon. Sige, sabi ni Jesus, bigyan nyo sila hanggat gusto nila. May mga burala talaga. May mga burala siguro matakyan. Tapos Lord, buti na mo nila Pinoy. Nung Pinoy na ito, para kang bapa mo, ano? Gani ba? Peter! O di ba, may dinano ko po kabsina? Itang pangunakan ko. Bapa mo.
kaya po ko kasi buri-burino rin. Unlimited bakery. Kaulimutik ang bakery. Buti na mo Hudyula, la Pilipino. Kasi baka nung nakuha na nila yung gusto nila kay Jesus, sige, mamanuli na kayo. Na kayo pumiuli, kailangan bingsakin. Ay, bakit? May napuhadalo. So, problema na naman Jesus na. People who experience the miracle or the signs. Ang problema sa kanila, sabi po nila in Matthew chapter 6, kapag binasa po natin verse 25, kasi umalis si Jesus, sinundan nila, and then sabi, nakita namin si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa po kayo narito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita nyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabubusog. Verse 27, di ba ang sakit ng sinabi ni Jesus, sampal agad sa kanila yon. Talagang derechahan, actually kaya tutugigo ko na ako, tingko ngakakwa. Kasi kakabsi kayo. So then sabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Sabi diyan, ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kakababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moses ang nagbibigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng mga tunay na pagkain mula sa langit. Heto sila ngayon. Sinundan nila si Jesus, pagkatapos nilang makaranas ng milagro doon, and then heto na naman po yung sabi nila kay Jesus, ano pong milagro yung pwede niyong ipakita sa amin para manampalataya kami sa iyo? Tandaan po natin, ang problema doon po sa sumusunod dahil nakakakita ng signs, nakaranas ng milagro, you will never satisfy. Never kang masasatisfy. Bakit? Ang problema mo kasi hanggang doon ka lang sumusunod sa milagro. Hanap ka ng milagro. Kailangan itong big words book and church sa itang mangilabot ko, itang matas yung presensya na gano'n. What if wala? So ibig sabihin ba wala ka na sa church? Maghahanap ka doon sa mga dapat mangilabot ka? Dito ako sa God Service kasi madami sila. Paano kapag bumalik tayo sa prayer metong? Susunod ka pa rin. Pag walang milagro, kaya sabi po ng Habakuk chapter 3 verse 17 to 19, sabi, kung hindi man magbunga, kung hindi man manganak, kung hindi man dumami, kung hindi man mag-produce, papaano kapag there's more than pain than joy? Susunod ka pa rin kaya sa Panginoon. Kapag mas marami ng kahirapang nangyayari sa'yo, ang dami dito sa church nakaranas ng milagro ng Panginoon, nasan sila ngayon? Totoo. Ang dami nating pinanalangin dito na pinagaling ng Panginoon, binigyan ng Panginoon, pero wala sila ngayon. Bakit? Hindi talaga nila naranasan yung destinasyon. Tandaan natin that miracles, blessings, lahat ng yan ay nililid lang tayo patungo kay Kristo. Never kang masasatisfy. Kaya sabi ni Jesus, yung mga pagkain na yan, nasisira lang yan. Sabi niya, hinahanap nyo kasi yung pagkain nasisira. Tandaan ninyo, sabi niya, lahat yan mawawala. Kahit anong meron ka ngayon, mawawala yan. Kahit binibless ka ng Panginoon ng kung ano-ano pa man, mawawala yan. Kung hanggang tingin mo lang dun sa blessing, hindi ka tumitingin dun sa nagbibigay ng blessing, mawawala ka din. Ayun po yung punto dito. Kaya ang sabi ni Jesus, naghahanap kasi kayo ng mga ganito.
Sabi nila, dinugtong pa nila, sabi niyan, kasi po yung mga ninuno namin, sinasabi nila yung sa Old Testament, during sa time nang nasa ilang sila, pinalaya sila sa Egypt, sabi nila, binibigyan sila ng pagkain mula sa langit, yung mana. Sabi ni Jesus, actually, kagaya lang kayo ng mga yan. Kasi sila, naranasan din nila yung kapangyarihan ng Panginoon, pero konting problema lang, umaaray na sila at talagang binabalik nila sa Panginoon, Lord, ba't ganito? Pero literal nilang nakikita, pag natulog sila, pag gising nila ng umaga, merong mana na pwede nilang kainin na hindi nila pinagpaguran. Ang tawag doon, grasya ng Panginoon. Pero anong ginagawa nila? Ay, mga nanam siya, sawa na kayo. Ganyan na lang palagi. Bigyan nyo kami karne. Buti pa doon. Sa Egypt, merong bawang, merong sibuyas. Buti pa kayo, church. Magtinda yung bawang sibuyas. Hindi natin lapingan. Pero nung sabi na, pero never silang nasatisfy. Kasi bakit? Yung puro sila reklamo, puro nilang nakikita yung Lord, give me, give me, give me. Puro lang sila hingi ng hingi. Tapos, pag binigyan sila ng Panginoon, wow! Pero never silang nagpapasalamat at bumabalik dun sa totoong nagbigay. Ayan ang problema. Dun sa kapag yung followership natin, yung tayo lang ay sumusunod dahil sa merong ginagawa ang Panginoon. Let us go beyond that level of followership. Mana. Tama na. Tama na. Gusto namin makaranas ng ganito. And the last one, na mga taong sumusunod sa Panginoon. Heto yung mga taong nakakita. Sabi yan, those who see beyond the sign. Sabi po nung in verse 66 ng chapter 6. Verse 66, tignan natin yung verse 65, idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ng Ama. Verse 66, mula noon, kasi sinasabi ni dito ng Panginoon yung buhay na walang hanggan. Sabi niya, Lord, paano namin makukuha yan? So, ganito gawin yun. Then sabi, verse 66, mula noon, marami sa kanyang mga alagad. The word alagad. Ibig sabihin talagang sumusunod na sa kanya. Nabilang alagad. Kasi hindi sinabing, mula noon, marami nang tumalikod na mga tao. But they are alagad. At hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus, heto po siya sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Ano pong sagot ni Peter? Na nakaranas ng go beyond. Na hindi lang sa sumusunod the first level at second level. Sabi diyan, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sabi ni Peter, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. People, sabi niya, those who see beyond the sign. Yung una sumusunod dahil madami, ang problema doon mapapagod ka. Kasi yun lang ang sinusundan mo. Yung pangalawa, people who experience the sign, miracles, wonders. Pero ang problema doon, never kang masasatisfy na mga bagay na nandito sa mundo. Kahit bigyan ka pa ng bigyan, walang satisfaction. And then yung pangatlo, yung mga taong nag-go beyond. Dare to beyond. Go beyond the sign. Yung mga taong hindi nag-settle doon sa, ay, Baguio na pala ini. Okay na, okay. Yung mga taong sumigi pa. Kapag sinabi po natin dare to go beyond, yung sumubok ka pa, sige pa, parang ganon, dare, parang mangahas, yung para magpunta pa doon, yung go deeper, go beyond. Yung lahat ng nakikita natin yan ngayon, okay, blessing yan, answered prayer, milagro, bigay bonus ng Panginoon yan, pero tandaan natin, pumunta tayo dun sa nagbibigay. Lahat ng mga bagay na yan, dinadirect tayo, ginaguide tayo,
patungo sa Panginoong Jesus. Anong klaseng followership meron tayo? Kagaya kaya tayo nung sabi ni Jesus, mula noon, marami nang tumalikod. Kasi bakit? Nung sinabi na ng Panginoon, ang heto ang gawin nyo. Heto ako, mamamatay ako, iiwan ko din kayo. Umalis sila, tumalikod. Never nang sumunod sa Panginoon. Sabi niya, kayo din ba aalis na kayo? Sabi ni Peter, diyan nang malyari, Lord. No ka rin kaya pamunta. At yun na kaya kingega na gano'n. Saan pa kami pupunta? Sabi niya, nasa sayo na yung blessing. Sabi diyan, yung lahat ng ginagawa ng Panginoon, yung blessings, yung mga stories sa Bible, yung mga miracles, yan ay mga bagay lang na nagtuturo sa atin tungo kay Kristo. Ang gusto ng Panginoon, yung ma-experience mo pa siya ng mas malalim. More than, sabi diyan, kilala mo lang ba ako bilang blessing? Kilala mo lang ba ako bilang milagro? Sabi ng Panginoon, seek more. Gusto ng Panginoon yung isik pa natin siya ng matindi. At ang pinakagusto ng Panginoon dito, yung totoo mo siyang ma-encounter. Huwag kang titigil dun sa huwag kang blessing, wag enjoy na ako. Ito na yun. Totoo yung God's harvest. Kasi madaming blessing doon kasi masaya. Pag nag-worship kami, ganito. Baka mababaw. Lahat ng yan, tinuturo tayo. Yan ay mga road signs, spiritual signs, para makarating at ma-encounter natin yung totoong source. Lahat ng pinagmumulang ng blessing, milagro, tinapay, lahat ng bagay. Amen? Let us go beyond the signs. Hindi tayo magtataka kung maraming mawawala dahil hindi lumalim. Hindi na sila nag-go deeper, nag-go beyond sa pagsunod nila sa Panginoon. Kaya tama itong sinasabi po ng Habakkuk chapter 3 verse 17. Ate, pagkiyan nga natin. Habakkuk chapter 3. Kasi kapag naanggang doon lang tayo, kapag yung mas madami na yung kahirapan kesa sa yung joy, di tayo tatagal. Pero kapag nandun ka mismo, dahil alam mo yung mga bagay na yan, wala yan. Dahil doon ka mismo nakatingin, so nagbibigay. Sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 17, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fail, and the field produces no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Sabi po niya ni Habakkuk, sabi niya kahit wala akong makita mga batang kambing, kahit wala akong makitang mga ganito, mga lambs, ibig sabihin kahit hindi dumami, hindi mga anak. Sabi niya kahit walang ubas sa mga vines, kahit walang bunga, kahit walang yung mga produces, then sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Bakit? Itong si Habakkuk, alam niya na lahat ng mga bagay na to, lumipas man, wala mang matira, yet I will rejoice in the Lord, my Savior. Kasi bakit? Ang relasyon niya sa Panginoon, hindi dahil sa mga milagro, sa mga pagpapala, dahil masaya, dahil madami, hindi siya sumusunod sa Panginoon sa Ginoo. Sumusunod siya dahil totoo siyang merong relasyon at nainkwentro niya yung Diyos na buhay. Amen. Anong level na yung ating followership sa Panginoon? C. Nakakita ng mga signs, naka-experience ng signs, or nag-go beyond sa mga signs. Tayo po tayong lahat and let's pray.
Matitest yung ating followership sa Panginoon kapag dumadaan tayo ng totoong testing. Kapag hindi na masaya, kapag parang wala na. So, wala na din yung... Ang tanong dito, will you continue to serve God even in the times na hindi maganda? Kung yes, yung followership, yung level ng followership mo, nandun ka na, dun sa right direction. If not, baka wala ka pa dun. Nandun ka pa lang sa road signs, 5 meters from Baguio. Ang dapat sa atin, ma-experience yung totoong Baguio. Yun ang ibig sabihin ng message natin. Ibig sabihin, huwag ka lang magstay doon. Don't settle for sa mga bagay dito sa mundo. Settle for God's. Let us pray. Panginoon, salamat po. Minsan pa, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo. For sa simpleng mensahe mo sa amin sa gabing ito, we need to go beyond. Lord, yung level ng followership namin ay mas lalo pang lumalim. Yung level ng followership namin, hindi kami sumusunod sa iyo just because of, Lord, yung mga bagay na nakikita namin. But Lord, yung mga bagay na na-experience namin, but Lord, kami susunod sa iyo. Kagaya po ng sinasabi ni Habakkuk, that even wala kaming makitang bunga, wala kaming makitang produce, wala kaming makitang mga bagay na something na magpapasaya sa amin. Sabi po niya, yet I will serve the Lord. Sabi niya, mag-i-enjoy ako dahil sa aking Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. At patuloy ka namin. Lord, we will continue to serve you no matter what. We will continue, Lord, to love you no matter what. We will continue to seek you more. We will go beyond no matter what. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pag-iwahiwalay. Lord, sa aming pong pag-uwi sa aming mga tahanan, magkaroon kami ng time to meditate your word. Lord, para magmuni-muni, siyasatin ang aming mga sarili, nasaan na nga ba ako? Nandun na ba ako doon sa aking gustong patunguhan? Or nandun pa rin ako, nagsettle na sa lugar na hindi naman dapat. Maraming salamat po sa iyo. Minsan pa, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat at kami po'y sumasamba sa iyo sa Espiritu katotohanan. Patuloy mo, Panginoon, iparanas sa amin, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na mga gusto mong ibigay sa amin. And Lord, kami po ay titingin patuloy. Hindi po sa blessing, but dun sa blesser. Hindi po dun sa miracle, but dun po sa miracle giver. Miracle na nagbibigay nito. Maraming salamat po, minsan pa. To you all the glory, all the praises. In Jesus' name, Amen. God bless po sa ating lahat.